now 500 years, awesome to behold. He has made us all new. We belong to His fold. The gospel is a blessing, but also a mission. To the poor and the children, we bring His salvation. To the rest of the world, His message of compassion. To all of humanity, His challenge of conversion. We are blessed, we are loved, we are called, we are sent. We will teach, we will serve. We are Christ, we are church. San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, oh holy Filipinos, bring to the good Lord Our praise and gratitude, our offering of love, our pledge to be faithful to the last drop of blood. We are blessed, we are loved, we are called, we are sent. We will teach, we will serve. We are Christ, we are years of jubilee, 500 years of blessing, 500 years of praises unto life everlasting. 500 years of jubilee, 500 years of blessing, 500 years of praises unto Daang taong biyaya. Salamat Panginoon sa iyong punla. Misyong kaloob sa aming puso, aming sarili ay aming handog. Laging tapat at laging tugon, naririto handa kami, Panginoon. Kami hahayo sa iba't ibang dako, hatid ang iyong salita at paglilingkod. Inang Maria, ang siyang gabay namit lugod, lalaganap alab ng iyong
misyon. Taang-taong biyaya, salamat Panginoon sa iyong punla. Misyon, kaloob sa aming puso, aming sarili ay aming handog, laging tapat at laging tugon, naririto handa kami, Panginoon. Ang mga kaloob na aming alay sa mundo, katarungan, kabanalan, kapayapaan. Sa senyal na ito maniniwala ang mundo, pagmamahal namin sa bawat tao. Ang taong biyaya, salamat, salamat Panginoon. Ang taong biyaya, salamat Panginoon sa iyong punla. Misyon, kaloob sa aming puso, aming sarili ay aming handog, laging tapat at laging tugon, naririto handa kami, Panginoon. Naririto, handa kami, Panginoon.
Ang anghel ng Panginoon ay nagbalita kay Santa Maria. At siya'y naglihim ng lalang ng Espiritu Santo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Narito ang alipin ng Panginoon. Maganap nawa sa akin ayon sa wika mo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At ang Verbo ay nagkatawang tao. At nakipamayan sa atin. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ipanalangin mo kami, Santang Ina ng Diyos. Nang kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon naming Diyos, kasiyahan mo nawa ang aming mga kaluluwa ng iyong mahal na grasya. At yayamang dahilan sa pamamagitan ng Anghel, ay nakilala namin ang pagkakatawang tao ni Jesucristo ang anak mo. Pakundangan sa mahal na sakit at pagkamatay niya sa krus. Pakinabangin mo kami ng kanyang pagkabuhay na muli sa kalwalhatian sa langit. Sa pamamagitan ng Jesucristo ang Panginoon namin. Siya luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kapala ng unang-una, ngayon at magpakailanman, at magpasawalang hanggan. Amen. Magandang gabi sa inyong lahat. Ngayon po ay araw ng Martes, kasunod ng pagpapakita ng Panginoon. Ang mamumuno sa ating banal na misa ay si Reverend Father Joel Villaruel, OAR. Magsitayo ang lahat. Herald angels sing, glory to the newborn King. Peace on earth, mercy mild, God and sinners reconciled. Joyful holy nations rise, join the triumph of the skies. Angelic hosts proclaim, Christ is born in Bethlehem. Hark the herald angels sing, glory to the newborn King. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Magandang gabi po mga kapatid ko kay Kristo. Magandang gabi naman po. Ilang araw na lang Anong ilang araw na lang? Ilang araw na lang po ang ating Christmas season. No? Sa susunod na linggo po ay Baptism of the Lord na. No?
At pag Lunes na yan, ordinary time na po tayo. So, ilang araw na lang that we can still greet each other, Merry Christmas. Kaya samantalahin po ninyo, Merry Christmas po. At napakaganda po ng ating mga pagbasa sa araw na ito dahil isa pong paalala sa atin o mga paalala sa atin kung paano maging maayos ang ating buhay bilang mga Kristiyano sa pamamagitan ng tunay na pagmamahal natin. Ang pagmamahal na hindi imbento-imbento lang ng tao, kundi ang pagmamahal na galing sa Diyos. Kaya mga kapatid ko kay Kristo, dahil kadalasan po kulang tayo sa pagmamahal, kaya tayo nagkakasala. Kaya hingin po natin ang kapatawaran ng ating Panginoon. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, nagpakita bilang taong katulad namin ang iyong anak. Sa pamamagitan niyang naging aming kawangis, kami naway maging kanyang kaparis, kasama mo at ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Juan. Minamahal kong mga kapatid, mag-ibigan tayo sapagkat mula sa Diyos ang pag-ibig. Ang bawat umiibig ay anak ng Diyos at kumikilala sa Diyos. Ang hindi umiibig ay hindi kumikilala sa Diyos sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Inihayag ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang suguin niya ang kanyang bugtong na anak upang magkaroon tayo ng buhay sa pamamagitan niya. Ito ang pag-ibig. Hindi sa inibig natin ng Diyos, kundi tayo ang inibig niya at sinugo ang kanyang anak upang maging handog sa ikapagpapatawad ng ating mga kasalanan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Puon maglilingkod sa iyo tanang bansa nitong mundo. Puon maglilingkod sa iyo tanang bansa nitong mundo. Turuan mo yaong haring humatol ng katuwiran. Sa taglay mong katarungan o Diyos, siya'y bahaginan upang siya'y maging tapat mamahala sa iyong bayan at pati sa mahihirap maging tapat siyang tunay. Puon maglilingkod sa iyo tanang bansa nitong mundo. Ang lupain nawa niya'y umunlad at managana. Maghari ang katarungan sa lupain nitong bansa. Maging tapat itong hari sa paghatol sa mahirap at ang mga taong walay pag-ukulan ng paglingap. Puon maglilingkod sa iyo tanang bansa nitong mundo. Yaong buhay na matuwid sa kanyang kapanahunan, madama ng bansa niya at umunlad habang buhay. Yaong kanyang kaharian ay palawak ng palawak mula sa ilog Euphrates
sa daigdig ay kakalat. Puon maglilingkod sa iyo tanang bansa nitong mundo. Magsitayo ang lahat. Ikaw, Kristo, ay sinugo upang sa dukhay magturo, magpalaya sa bilanggo. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin, Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nakita ni Jesus ang napakaraming tao. Nabag siya sa kanila sapagkat pare sila mga tupang walang pastol. At sila'y tinuruan niya ng maraming bagay. Nang dapit hapon na, lumapit sa kanya ang mga alagad at ang sabi, "Ilang ang puok na ito at malapit nang lumubog ang araw. Payaunin na po ninyo ang mga tao sa mga karatignayon at bayan upang makabili ng pagkain." Ngunit sinabi niya, "Kayo ang magbigay sa kanila ng makakain." Bibili po ba kami ng halagang 200 dinayong tinapay upang ipakain sa kanila? Tanong ng mga alagad, "Ilan ba ang dala ninyong tinapay?" "Tingnan nga ninyo," wika niya. Pagkatapos tingnan ay kanilang sinabi, 5 po at 2 isda. Iniutos ni Jesus na ang lahat ay maupo ng pulupulutong sa damuhan. Kaya't naupo sila ng manda-mandaan at 5-5. Kinuha ni Jesus ang 5 tinapay at 2 isda, tumingala sa langit at nagpasalamat sa Diyos. Pinaghati-hati niya ang mga tinapay at ibinigay sa mga alagad upang ipamahagi sa mga tao. At pinaghati-hati niya ang 2 isda at ipinamamahagi rin. Ang lahat ay nakakain at nabusog. Nang tipunin ng mga alagad ang lumabis na hati-hating tinapay at isda, nakapuno sila ng 12 bakol. Sa mga nagsikain, 5,000 ang mga lalaki. Mga kapatid ko kay Kristo, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo ang lahat. Sa ulitin po, magandang gabi sa inyong lahat. Welcome back din po sa mga sisters natin, Sisters of Missionaries of Charity, no? Ewan ko lang kung makakaintindi ito ng Tagalog ang mga to. Yung isa, si Sister si Sister Bangladesh, siguro, konti lang, konti lang. Sige lang, the Holy Spirit will guide you. Okay? Nung nandun pa po ako sa Brazil, siyempre, inaalam ko rin po yung mga kultura nila, lalo na yung music nila. No? At isa sa mga musika po na nagustuhan ko doon sa Brazil, itong first reading natin. No? Yung first reading natin, may kanta po sa Brazil na amemo-nos uns aos outros, pois o amor vem de Deus.
Pois tudo aquele que ama nasceu de Deus e chega ao conhecimento de Deus. Pois quem ama conhece a Deus. No? So kung tatanungin niyo ako kung ano ibig sabihin, malalaman niyo yun kung nakinig kayo sa first reading. Okay? Nakinig ba kayo? Ha? Sigurado yan. Ryan, nakinig ka? Ano yung first reading? Wala na may sagot. Yung first reading natin, no? Nagaling po sa sulat ni Apostol San Juan na nagsasabi na ang pagmamahal ay galing sa Diyos. Di po ba? At sino mang nagmamahal ay nakakakilala sa Diyos. Kung wala tayong pagmamahal, hindi natin kilala ang Diyos. Di po ba? No? So yan ang pagmamahal na binibigay sa atin ng ating Panginoon, na tinuro sa atin ng Panginoon. Hindi po lang ito isang romantic love lamang. No? Hindi lamang ito isang attraction lamang. No? Hindi lamang ito sinasabi nating mahal kita. No? Hindi ko kayang mabuhay pag wala ka. Naku, hindi yan. No? Ang pagmamahal sinasabi sa atin dito ay nagbibigay ng buhay. No? Kaya nga ang ating Panginoong Jesucristo, ipinakita niya sa atin ang tunay niyang pagmamahal dahil binigyan niya tayo ng buhay. Ibinigay niya ang kanyang buhay para tayo'y mabigyan ng buhay. Yan ang pagmamahal. Sa atin naman pong gospel ngayon, makita po natin, no, na ang dami pong mga matutunan natin sa gospel natin ito. Pagkakita ng mga apostoles, mga disciples na ang daming mga tao at kaagad-agad yung worry nila, no? At ang worry nila, yung concern nila, paano natin mapapakain ng mga taong ito? Ilang nga daw ang lugar na iyon, no? Nandoon pa sila, ayaw ng mga taong umalis dahil gusto pa nila makinig kay Jesus. So sabi nila, Lord, pauwiin mo na sila para na makapunta sila sa mga karatignayon, makabili sila ng kanilang makakain dahil wala tayong dalang pagkain. Paano sila? Ano ang sabi ng ating Panginoon? No? Feed them yourselves. Pakainin nyo sila. Kaya doon na lalong nag-worry yung mga apostles, no? Lalo silang nag-worry dahil, naku, magkano yung magagastos pakainin ang mga tao na ito? Yun lang, nakalimutan nila na kasama pala nila si Jesus. At kadalasan po, yan din po ang nangyayari sa atin. We worry so much about many things. We worry so about many things. Eh, nakakalimutan natin, kasama natin si Jesus. Kasama natin ang Diyos. At ang misyon na binibigay niya sa atin lagi ay, feed them yourselves. Tulungan nyo sila. Pakainin nyo sila. Many times po mga kapatid ko kay Kristo sa ating pagdadasal, sa taimtim nating pagdadasal, humingi tayo ng tulong sa ating Diyos. At kadalasan po nga sa ating pagdadasal, no? Tinuturuan pa natin ang Diyos at inuutusan pa natin ang Diyos. Diba? Sa mga pagdadasal natin kung minsan, sinabi, may isang istorya nga dyan, iwan ko kung saan nakuha ng isang pari na itong istorya na ito, no? Nang sabi niya, may isang tao doon na nagdadasal. Reklamo sa Diyos. Sabi niya, Diyos, Panginoon, ano bang ginagawa mo? Wala ka namang ginagawa. Ang daming nahihirapan, ang daming walang makain, ang daming walang tirahan, ang daming mga kriminal, ang daming mga kasamaan sa mundo, ang daming nagugutom. Wala ka bang gagawin? Ang sagot daw ng Diyos sa kanya mayroon akong ginawa at may ginagawa pa ako hanggang ngayon. Ano yun? Nilikha kita. Ito'y binabalik lagi sa atin ng ating Panginoon. Kasi kadalasan ganyan nga tayo, di po ba? Reklamo tayo ng reklamo, pero kung titingnan natin sarili natin, may nagawa na ba tayo? Sabi nga ni Pope Francis, no, na the best prayer that you can have is,
Ipanalangin mo na walang magugutom sa mundo. At makukumpleto lang ang panalangin na yan kung papakainin mo sila na pinapanalangin mo. Dahil kung salita lang tayo ng salita, pero wala naman tayong ginagawa, hindi naman kompleto iyon. No? So, that's actually how God responds to our prayer. He uses us. He uses people. Pwede naman sana niyang gawin, di ba? Magkaroon kayo ng pagkain. Yan, magic. No? Yan ang gusto natin kasing himala, di po ba? Ang gusto nating himala, nagugutom ako, tapos mayroon na lang pagkain na darating. No. God works through nature. God works through us. Ginagamit niya tayo. Nang sa gayon, maramdaman ng ating kapwa ang pagmamahal niya sa atin. Kaya nga yung first reading, di ba? No? Love one another as Christ, as God loves us. Because that is our identity. Diyan lang tayo makilala na tayo mga tunay na Kristiyano kung tayo'y nagmamahalan sa isa't isa. At isa pang napakagandang pwede nating matutunan o tinuturo sa atin nating ebanghelyo ngayon na pinaupo sila sa damuhan. Di po ba? No? Pinaupo sila sa damuhan. Kung mayroong damuhan, ibig sabihin yan, green pasture. Diba? Sa English, very concrete yung sinasabi, green pastures. Pinapaalala lang sa ating buhay. Green is life. No? Green is life. Pagkatapos, ang sabi pa nga, they became satisfied. Nabusog silang lahat. No? At mayroon pa, sumobra pa. Ang dami pang sobra. So meaning to say, ano ibig sabihin nito sa atin? Christ offers us life. Buhay ang kanyang iniaalay sa atin. No? Buhay ang iniaalay niya sa atin. At kung tayo'y magbabahagi ng biyaya na ito ng Diyos sa atin, sosobra pa. No? Kung hindi lang natin isipin ang sarili natin at isipin natin din ang ating kapwa, yung biyaya na matatanggap natin, isipin natin, naku, mayroon pa pala akong dapat tulungan. Kakain ako, gusto kong mabusog, pero kailangan mabusog din ang aking mga kapitbahay. I wanted to be satisfied. I want to be satisfied. Pero, masasatisfied din ba aking kapwa? Di po ba? Masasatisfied lang sila pag ako'y nag-share. At kuminsan, iniisip natin, pag ibinigay ko to, pag ibabahagi ko to sa aking kapwa, baka kukulangin ako. Experience na po natin ito, di po ba? Experience na po natin ito na pag ikaw ay nagbigay dahil sa iyong pagmamahal, dahil sa iyong malasakit, never kang kukulangin. Yun nga lang, yung satisfaction natin kadalasan mga kapatid ko kay Kristo ay inuuna natin ang ating sarili. Yun bang sabihin natin lagi, gusto kong masatisfied. Ano bang nakakasatisfied sa atin? Bagong malalaking mansyon, bahay, pera, kapangyarihan? No? Ano tayo nauuhaw? Nauuhaw tayo sa mga bagay-bagay sa mundo, material things, no? Fame, gusto natin maging sikat tayo, famous tayo, kikilalanin tayo sa buong mundo, no? Yan bang nagbibigay sa atin ng satisfaction? Kung yan nagbibigay sa atin ng satisfaction, then never will be sharing to our brothers and sisters. At never po tayong masasatisfy. Dahil yung satisfaction po natin, kung dyan nakabase ang ating satisfaction, never will we be satisfied. Dahil tumataas ang ating pangangailangan. At never tayong magiging satisfied. Dahil kulang
ang salita ng Diyos. Kulang na kulang sa pagmamahal sa ating kapwa. Kaya nga sabi lagi sa atin ng ating Panginoon, seek first the kingdom of heaven and everything will follow. Mahalin natin ang Diyos, unahin natin ang kagustuhan niya, dahil sigurado naman tayo, hindi niya tayo pababayaan. Hindi niya tayo pababayaan. He will satisfy all our longings. Basta sundin lang natin ang kanyang kagustuhan. Yes, the people were there, they were being satisfied. Man ko lang kung dahil sa kinain nila o dahil kaya yun sa narinig nila na salita ng Diyos. Na-experience natin yan, mga kapatid ko kay Kristo, kahit sa loob lang ng bahay natin. No? Pag nag-uusap tayo ng magagandang mga bagay, no? Pag nagkipagkwentuhan tayo ng salita ng Diyos, good news, no? Yung mga positive things, kahit kunti lang yung pagkain natin, parang fiesta tayo. At busog na busog tayo, di po ba? No? Pero, kung hindi maganda yung pinag-uusapan natin, anong mangyayari? Hindi rin po masarap ang nagiging pagkain natin. Parang pumapait ang ating pagkain at kadalasan nga wala na tayong ganang kumain. Dahil hindi magagandang bagay ang pinag-uusapan natin. So dito sa ating ebanghelyo, pinapaalala po sa atin ng ating Panginoon na pag may grasya tayong natatanggap, pasalamatan natin siya. No? Pag-usapan natin ang mga magagandang bagay sa buhay. Kung anong nangyayari sa ating paligid, anong pwedeng magawa natin sa ating paligid. Yun naman ang magandang bagay na pwede natin pag-usapan, di ba? Kung minsan na pag-uusapan natin si COVID-19. Why? Because actually, concerned tayo sa ating mga kapwa. Concerned tayo sa ating mga may sakit na mga kapatid. Concerned tayo na kakain tayo dito, pero baka yung iba walang makain. Dahil nga sa COVID-19, walang trabaho yung iba. No? Pag-usapan natin yung nangyari sa mga biktima ng bagyo. Bakit? Dahil habang tayo kumakain, pasalamat tayo sa Diyos na tayo may nakakain. Pero yung mga kapatid natin walang makain, grasya pa rin yun. Why? Because we are concerned of them. Kaya hindi natin, pag kumakain ba tayo na baliwala lang, parang hindi nga tayo nagpapasalamat sa pagkain na kinakain natin, hindi natin nagpapasalamat sa grasya na tinanggap natin galing sa Diyos, no? So, grasya din yan. So, pinag-usapan natin lahat ng mga bagay na yan. Yung kinakain natin, iniisip natin yung mga kapatid natin walang makain, parang ang sarap ng pagkain na kinakain natin, di po ba? At lalo-lalo pa itong sasarap kung sasabihin natin, huwag tayong magsayang ng pagkain. That's one way of being in solidarity with our brothers and sisters. And more, kung i-share pa natin sa kapwa natin. No? Maraming nabiktima ng COVID, nabiktima ni Odette, no? Pero marami pa rin sa ating paligid na hindi na tayo kailangan lumayo pa. Marami sa ating paligid, mga kapitbahay natin, na nangangailangan din po sila ng pagkain. At hindi lang po pagkain, magandang salita din po galing sa atin. No? So let us satisfy each other. Tulungan natin ang isa't isa. Nang sa gayon, lahat tayo makaramdam na tunay na pagmamahal at pagkalinga ng Diyos. Amen? Magsitayo ang lahat. Ang Diyos Ama lamang ang makatutugon sa pagkagutom ng puso at kaluluwa. Kaya't idulog natin sa Kanya ang ating mga pangangailangan. Sa bawat panalangin po ating itutugon, Banal na Pastol, pakanin mo ang iyong bayan. Banal na Pastol, pakanin mo ang iyong bayan. Ang simbahan, naway maimulat sa mga kasapi nito ang pagkagutom at pagkauhaw sa tinapay ng buhay na walang hanggan. Manalangin tayo sa Panginoon. Banal na Pastol, pakanin mo ang iyong bayan.
Atin nawang maunawaan na ang mga hinahanap ng puso ay hindi matutugunan ng paghahangad sa makamundong, tagumpay o mga material na bagay. Manalangin tayo sa Panginoon. Banal na pastol, pakanin mo ang iyong bayan. Ang mga nagsasayang ng kanilang panahon sa walang silbing paghahanap ng kaligayahan sa maling paraan, naway matagpuan ang tamang landas at layunin nila sa buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Banal na pastol, pakanin mo ang iyong bayan. Ang mga may karamdaman at kapansanan, naway itaguyod at aluin ng kanilang pamilya at mga kaibigan. Manalangin tayo sa Panginoon. Banal na pastol, pakanin mo ang iyong bayan. Ang mga namayapa na ay makasalunawa ng walang hanggang piging sa langit. Manalangin tayo sa Panginoon. Banal na pastol, pakanin mo ang iyong bayan. Ama naming makapangyarihan, ibinigay mo sa amin ang tinapay mula sa langit bilang pagkain sa aming paglalakbay dito sa lupa. Gabayan mo ang aming mga hakbang sa daan ng katarungan at kapayapaan. Idinadalangin namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Alay namin sa Paskong dumating, magkakaisa, magmamahal at kabanalang taglay. Dalangin namin, manatili kami. Tapat sa pag-ibig na bigay mo sa amin. Itong alak at tinapay, mga buhang alay. Halo ng pawis at biyaya ng langit. Sa aming pag-ibig sa kapwa bunga ng buhay na iyong binay. Magsitayo ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming inihahaing mga alay upang ang pag-ibig mong aming ipinagdiriwang ay siya naming ngayong mapagsalusaluhan. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa katauhan ng iyong isinugong Mesiyas, nahayag sa amin ang katuparan ng iyong balak. Ngayon nga'y iyong ipinakikita sa tanan ang liwanag na tumatanglaw sa sangkatauhan. Sa pagpapahayag ng anak mong ginigiliw na siya ay hindi naiba sa amin, minarapat mong sa pagkatao namin magningning ang kariktan ng kadakilaan niyang di magmamaliw. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Santo,
Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya yun, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco naming Papa at ni Jose naming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos at ang kabiyak ng puso niyang si San Jose. Kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos ang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Magsitayo ang lahat. Sa tagubilin ng manakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob.
sa aming mga sala. Para napatawad namin sa nagkakasala sa amin. At wag mo kami dahil sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat sa iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayin tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod ang lahat. Siya po ang ating Panginoong Hesu Kristo, nagmamahal ng tunay at tinuruan din po tayong magmahal ng tunay. Siya po ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen.
Magsitayo ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pinagkaloob mong aming pinagsaluhan ay mapakinabangan nawa namin araw-araw upang sa pagtanggap namin sa iyong ibinigay, kami pagindapating maging hain sa iyo kailanman. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Walang announcement, kaya ngitian mo muna ang iyong katabi. Yan. Pabaon mo sa kanyang pag-alis. Sumainyo ang Panginoon At sumainyo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Pasko na naman, okay tuloy na araw. Paskong nagdaan, tila bagong kailan lang. Ngayon ay Pasko, dapat pasalamatan. Ngayon ay Pasko, tayo ay mag-awitan. Pasko, Pasko, Pasko na naman ulit. Tanging araw na ating pinakamimiti. Pasko, Pasko, Pasko na naman ulit. Ang pag-ibig ng kahari. Pasko, Pasko, Pasko na naman ulit. Tanging araw na ating pinakamimiti. Pasko, Pasko, Pasko na naman ulit. Ang pag-ibig ng kahari. Mahabagin at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumitil na ng maraming buhay. Tungayan mo kami ng may pagmamahal at ipagadya kami ng iyong mapaghilom na kamay mula sa takot sa karamdaman at kamatayan. Itaguyod mo kami sa pag-asa at patatagin sa pananampalataya. Gabayan mo ang mga dalubhasang naatasan na tumuklas ng mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Nagpapasalamat kami sa mga bakunang naisulong sa patnubay ng iyong mga kamay. Pagpalain mo ang aming mga pagsisikap na mawakasan ng mga bakuna ang pandemya sa aming bayan. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malaki pa ng husay at malasakit. Pagkalooban mo sila ng kalusugan sa isip at katawan, katatagan sa kanilang paninindigang maglingkod at ipagsanggalang sa karamdaman. Itinataas namin ang mga nagdurusa, makamtan nawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamitin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan. Sa pagdamay at malasakit namin sa bawat isa, malampasan nawa namin ang krisis na ito at lumago sa kabanalan at pagbabalik loob sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos, magpasawalang hanggan.
Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na Ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan at ipaggadya mo kami sa lahat ng kasamaan. Maluwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. Mahal na Birhen, mapagpagaling sa may sakit, ipanalangin mo kami. San Jose, ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, ipanalangin mo kami. San Roque, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami.